Koy, share lang pala namin kung paano kami mag-ships handling at maneuvering dito sa domestic na barko. Gabi na pala kami dumating sa Anchorage sa Rojas, Capiz at mga alas 6 ng umaga na kami pumasok. Doon sa Manila merong dalawang malalaking tugboat at pilot sa docking at undocking maneuver. At dito naman sa Kulasi wala pala kaming dalawang malalaking tugboat at pilot na mag-assist sa maneuvering. Pero meron kaming pilot boat basta hindi lang siya sira. Ngayon i-share ko lang sa mga first timer o kaya mga baguhan kung paano kami mag-docking maneuver sa mga maliliit na barko na walang pilot at wala ding tugboat. Maliit man o malaki ng barko, importante manalangin ka talaga sa Panginoong Diyos para safety ka lagi at standby mo lang yung port anchor mo in case of emergency. Kapag papasok ka na sa entrance boy breakwater, monitor mo na lang yung speed mo at least 3 knots na lang. At dahan-dahan ka lang at huwag kang magmamadali. Wala pala kaming minimum ahid kaya yung dead slow namin nasa 7 to 8 knots kaya babilis itong tumakbo. At focus lang talaga yung mata mo nasa 180 degrees from proa to popa at 90 degrees naman abeam sa landmark mo sa bridge. Kapag nasa loob ka na ng breakwater at least 2 knots speed ka na lang. Kapag one ship's length ka na sa yung berth marks, dead slow astern at i-hard starboard mo yung rudder para makontra mo lang yung pagswing ng forward mo dahil sa transverse thrust or wheel effect ng barko going astern. At kapag zero na yung speed, stop engine, hard port rudder at dead slow ahead ka naman para makapivot yung proa mo papuntang pabor at ikot naman tayo ng 180 degrees. At yan ang karakteristik ng single screw right-handed fixed pitch propeller. Kapag atras ka, suswing yung proa mo sa stribor at madali lang magdocking sa port side alongside kapag right-handed fixed pitch propeller yung barko. At kapag nasa 20 meters ka na lang sa berth mark mo, itapon mo na yung heaving line at iparallel mo naman yung barko sa pantalan, yung first line, spring line, stern line at headline. At kapag nasa 10 o 5 meters ka na lang sa bow stop, midship rudder kick astern para mapatay mo lang yung ahid na speed ng barko. At kapag magmanyobrada ka, huwag kang magdalawang isip gumamit ng makina at advance palagi yung isipan mo. At ang importante, alam mo din yung direksyon ng hangin at pati na rin yung water current at para hindi ka mapadpad sa iyong pagmanyobrada. Basta importante, relax ka lang at kalma at focus lang sa pagmanyobering. Kapag may headline at stern line ay sabay mo lang yung pagbira para makadikit yung barko parallel sa pantalan. Kung nagustuhan mo yung video, baka naman please like and follow. Thank you for watching. Sharing is caring. Peace. Ingat. God bless.